Sound check. Ayan, narinig niyo na ako. Ayan, narinig ko na nga sarili ko eh. Anyways, good afternoon sa inyong lahat. O sige, uwi na lang ako. Sige, bahala kayo dyan. Good afternoon ulit sa inyong lahat. Wow. Kala ko ba gagaling nyo lang sa laro? Bakit parang patay kayo lahat? Okay, sige. So, bago tayo magsimula, gusto ko muna tanongin, sino ang mga first time? First time naka-attend? Okay, yung mga sinungaling? Sinungaling kayo? Hindi lang. Okay, first time. Sino? Taas lang ang kamay. Wow. Ayan. Isa lang, si Nico. Tama? Tama. Hi, Nico. Welcome sa Upbeat. Okay, si ano ba? Si Justin saka si Nat, first time nyo rin? Second time nila. Okay, so hi uli sa inyo, guys. And welcome sa Upbeat. For those na hindi pa ako kilala, ako si Kuya GV. As in, Kuya Good Vibes. Di ba? And welcome sa ating series na pinamagatang Checkpoint. So bago tayo magpatuloy, gusto ko munang tanungin, kasi naglalaro kayo kanina eh. Di ba? Ng first impression. So kung tanungin, ano ang first impression sa akin? Wow, cool. Ayan, nagkakaalaman talaga kung sino yung mga sinungaling kanina. Tinatanong kung sino yung first time, tapos cool bigla. Di ba? Alaki Chan. Thank you for that honesty. Okay, sige, anyway. Magpapatuloy tayo sa ating checkpoint. Ano yun? May narinig ako ah. Maputi. Thank you. Alam mo yun, kahit nalait ako. Colorblind. Colorblind, puti, saka itim, ako colorblind ka pa. Anyway, tuloy nga tayo sa ating series na Checkpoint. For last week kasi, nagkaroon tayo ng video presentation. Sino sa inyo pakiramdam na parang antagal bago mag-Friday ulit? O ako lang ang nakaramdam nun? Saturday. Grabe, hindi pa rin ako nakaka-move on. Friday pa rin, transition pa rin. 'Di ba? Anyway, so tutuloy tayo sa ating checkpoint. Ayan, hindi pala nakabukas. Ayan, so last week nanood tayo ng video about sa preaching ni Louie Giglio, pinamagatang How Great is Our God, Hindi Indescribable, dinidisclaim ko na. Kasi last week may paulit-ulit na nagsasabi ng indescribable na kung sino man siya, nandyan siya, alam ko. Diba? Anyway, tuloy tayo. So ngayon, meron tayong 7 checkpoints na pinag-uusapan weekly. Diba? And alam mo yun, itong mga checkpoints na to, ito sana yung goal lang para sa aming mga leaders, para sa mga pastor na kasama natin, na we pray and we hope na pag alis nyo ng Upbeat, ito yung mga maiuwi nyo. Na pag alis nyo ng Upbeat, sasabihin ng mga tao, ay itong taong to, kakaiba to. Kasi dumaan siya ng Upbeat. Paano mo nasabing kakaiba? Kasi meron siya nitong 7 ito. And that's what we hope for. At ngayon, nakapag-usapan na natin ang 4 na bagay. Last week, matagal na pala, no? Kasi nag-Freedom Day, tapos nag-How Great tayo. Diba? So pinag-usapan natin ang tungkol sa wise choices. Diba? Pero anyway, review muna tayo kasi medyo matagal na. At the first week, tinuro sa atin ni Pastor is about authentic faith. Naalala nyo pa ba? Na sinabi doon sa authentic faith na, alam nyo yun, ang faith is hoping for the things that not yet unseen. Pero sigurado ako, at sigurado si Lord na gagawin niya yung mga promises niya. All you have to do is to trust Him na gagawin niya yon. Kaya sinabi niya, Pastor, na God means it, you will it. Gagawin niya, Lord, ang tanong na lang, ano yung part mo? Diba? So that's authentic faith. And at the second week, pinag-usapan naman natin tungkol sa spiritual disciplines at pinaliwanag ni Pastor kung ano ang spiritual formation at ano ang spiritual disciplines. At ito yung sinabi niya, to be like Jesus, I need to learn from Jesus. Ibig sabihin, if you really want to be someone who is like Jesus, all you have to do is to come to Him and also learn from Him. Siyempre, di ba? Kung sino yung master, siya din yung nagiging disciple. Di ba? Kasi yun yung master mo eh. At the third week naman, pinag-usapan natin about sa sex, di ba? Sa purity. At sinabi niya, Pastor, na purity prepares you for real intimacy. Ibig sabihin nito, if you remain yourself pure, hindi lang kayo nagpipigil. Okay? Pag if you remain yourself pure, you are preparing yourself for that future someone. Diba? Na sinasabi nyo ngayon pa lang na kung ano man ang meron ako ngayon, ang buong meron ako ngayon, ibibigay ko for that special someone na maghihintay sa akin sa altar o di kaya ang hihintayin ko sa altar. Di ba ang sweet nun?
Isipin niyo na lang, di ba, naghihintay kayo doon, tapos umiiyak-iyak ka siguro, naglalakad-lakad ka. Ibibigay ko sa'yo lang lahat to. Ang tagal kong hinintay para makita ka. Di ba? Kinikilig na yung mga iba dyan, ha? Naiisip na nila yung kasal nila. Anyways, di ba? So purity prepares you for real intimacy. At last week, ito naman yung pinag-usapan natin. Tungkol naman sa pagpili ng wisdom. Na choosing wisdom is the way to live in God's kingdom. If you want to experience talaga kung ano yung buhay na pinrepare sa iyo para ni Lord, yung buhay na ikaw lang ang makaka-achieve nun, ikaw lang ang makakagawa nun, you have to choose wisdom. Hindi lang kung ano sa tingin mo ang hindi naman mali, pwede namang gawin kasi mukha namang tama, pero rather choosing kung ano nga ba ang wisest. Diba? Naalala niyo pa ba yung pinag-usapan natin? So rather than choosing na sinasabi mo, bakit hindi pwedeng uminom? Wala namang sinasabi sa Bible na bawal uminom. So iinom ako. Diba? Rather choosing that, sa tanongin nyo, teka lang, ang pag-inom ba ay ang pinaka-wise na gagawin ko? Pag uminom ako, ano mangyayari? Sayang pera, sayang oras, mapapaaway ako, matutulog ako sa kalsada, di ba? Sasagasaan ako, hindi. So choosing wisdom is the way to live in God's kingdom. If you really want to experience kung ano yung gusto para sa iyo ni Lord, choose wisdom. Hindi kung ano yung tingin yung masaya. Di ba? And right now, nasa pang-5 na tayong checkpoint na which is very relevant para sa lahat at very, alam mo yon, kung siguro kung wala ka nito, kawawa ka naman. Diba? Di nyo sasabihin siguro na wala kayo nito. At pag-uusapan natin ay tungkol sa friendships or healthy friendships. So before we go on that, pag-usapan muna natin itong bagay na to. How would you describe a true friend? Okay, siguro sa katabi nyo lang muna. Pag-usapan nyo, babae sa babae, lalaki sa lalaki. Bigyan ko yung 5 minutes. How would you describe a true friend? Okay, partner? O di kaya tatlo lang? Wawa naman si Lucet, oh. So, lumapit. Okay na ba? Ang mga lalaki mabilis mag-uusap eh. Baka tapos na yung mga lalaki. Okay? One word, sige. Okay, pag-usapan natin, how would you describe a true friend? Okay. Ang mga lalaki kasi pag nag-usap yan, how would you describe a true friend? Ay, mabait. Ang mga babae, naalala ko kasi nung bata ako, may kaibigan ako. Di ba? Okay, sige. Sige, who wants to volunteer? Paano nyo masasabi ang isang tao ay true friend, tunay na kaibigan? Sige, taas ng kamay. Sino? Lucet. Dahil wala kang ka-partner kanina, paano mo i-describe ang true friend? Pagkakatiwalaan, 'di ba? Someone whom you can trust. Tama, 'di ba? Whom would you agree? Sino mag-agree? Siyempre, 'di ba? Magkakatiwalaan ang true friend. Okay? Wow, true friend maganda. Okay, sige. Anyone else? Sa lalaki gusto ko makarinig. Jonan, sige. Ano ang definition mo ng true friend? Okay, so ang true friend ay makakabuti para sa'yo. Yay. O nga pala, no, gusto ko rin congratulate. Sino pala mga graduate kahapon nung 1 linggo? Meron ba dito mga graduate? Naalala ko lang. Sino ba? Meron ba? Meron? Okay, hindi. May mga narinig kasi yung graduate kahapon eh. Nakikita ko sa Facebook eh. Diba? Anyway, wala pa rin graduate. Sige. Pero ang true friend ay someone na hindi ka ililid sa kapahamakan. Diba? Yun ang tunay na kaibigan. Okay, last one. Last one. True friend. Nararamdaman ko meron dito eh. Nagtatapikan sila eh. Oo nga, gusto nga niyo Dap. O, sige. Sige, Dap. Ano ang true friend para sa'yo? Wow. Ang true friend ay kasama mo
sa ups and downs ng buhay mo. Wow! Lalim mo. Dap, nasaan ka na? Diba? Okay, sige. Pero tama naman, di ba? Alam nyo, isa sa pinaka-crucial na desisyon sa gagawin natin sa buhay natin is choosing your friends. Kasi alam nyo yon, your friends could bring you to something good or could lead you to something bad. Diba? Kaya nga sabi, tell me who your friends are, and I tell you my friends are, para friends sila. Diba? Hindi, syempre, tell me who your friends are, and I tell you who you are. Kasi they are the people, alam mo yun, who would influence you the most. Alam nyo, merong survey na ginawa noong 1960s, na para sa mga young people, sino nga ba talaga ang nakaka-influence para sa kanila? So, unang nakaka-influence para sa kanila ay mga parents. Pangalawa ang friends. Pangatlo ang spiritual leaders. At ngayon, nag-survey naman itong mga somewhere in 2000, ang nangunguna na that who would mostly influence young people, una ay friends, pangalawa ay media, internet, TV, di ba? Or di kaya kahit ano pa napapanood. Pangatlo ay parents. Di ba? So yun na ang nangyari ngayon. So mostly, alam niyo kung sino, dahil sila ang madalas niyo nakakasama sa school, pagkatapos ng school, gagala pa kayo. Di ba? Kung di gagala, tatambay. And di most likely, may impluwensyahan nila kayo. Di ba? So maraming tao ganito. Kung ang naging katropa nyo ay mahilig mag-cutting. Di ba? Pag oras, ito ang kadalasang tanong. Ano yung kadalasang paboritong tanong ng mga estudyante? Papasok ka ba? Ano ang reply? Ikaw. Di ba? Ayan, delikado na yan. Di ba? So, ayan so, kung tropa mo, ganon, most likely ikaw, masasama ka rin doon. Di ba? And they could lead you to something destructive para sa'yo. Pero kung ang mga tropa mo naman, mga masisipag mag-aral, di ba? Kung magtatawag ng banding, tara, group study. Yes, group study, di ba? Tapos nag-aaral talaga kayo. Yung mga tropang yon, dadalhin ka sa library. Hindi, syempre dadalhin ka sa magandang future ng tropa mo. Sa library nga naman dadalhin. Pero hindi ba? Hindi ba ganun? Kung sino ang tropa mo, yun din yung nagiging ikaw. So we must choose our friends wisely. Kaso may problema tayo tungkol dito. Ang problema natin, hindi talaga tayo pumipili ng kaibigan natin. Who would agree with me? Wala. Siguro kasi hindi kayo aware. Pero ang totoo nun, hindi kayo pumipili ng kaibigan nyo. Ang nangyayari, gusto nyong piliin kayo ng kaibigan nyo. For example, nakita nyo silang masayang-masaya. Ay, ang saya-saya nila. Gusto kong mabilong sa kanila. Ano yung mga gagawin ko para masama ako sa tropa nyo? Nagme-makeup lahat. Ay, makapag-makeup nga din, di ba? Hi! Di ba? Kaya marami ding tao, alam mo yun, sumasali sa fraternity. Hindi dahil sa pinili nila yung mga kaibigan na yun, pero dahil gusto niya, napiliin siya ng mga kaibigan na yun, di ba? Kaya papalu-paluin siya sa likod. Di ba? Tinatagaw ba kami? Oh, di ba? Tapos pag ubi na yung legs, di ba? Tapos ganyan na maglakad, di ba? Di ba? Pare, tropa ka na namin. Talaga pare, salamat. Pakikaladkad. Kasi hindi kayo pumipili ng kaibigan nyo. Ang gusto nyo, piliin kayo ng kaibigan nyo. Pero ito ang sinabi sa Proverbs, ito. The righteous should choose his friends carefully. Sabi sa Proverbs 12:26, dapat ang isang righteous na tao, siya ang pumipili ng kaibigan. Hindi yung gusto niyang piliin siya ng kaibigan niya. Kasi alam mo yun, gustong matanggap, yun ang struggle natin eh. Gusto natin ma-accept ng mga tao eh. Not more na tayo yung nag-accept sa kanila, pero we want to be accepted by others. We want to be belong sa isang grupo. Pero the righteous should choose his friends carefully. Hindi lang naghahanap ng acceptance, but he's the one who chooses his friends. For the way of the wicked leads them astray. Tama naman, di ba? For example na lang, alam niyo yon, kung alam niyo naman kung ano yung background ko, di ba? Ako ang lahat ng ero. Babaero, tanggero, bolero, tubero, bombero. Di ba? So yun yung yung background ko. Tapos habang inaaral ko to, nagre-reflect ako, bakit nga ba ako naging ganun?
Kasi naalala ko, may mga usapan, ang pinsan ko, which is I think na cool, yung mga pinsan ko yan. Ang usapan namin parang, alam mo kung may girlfriend ka, marami kang girlfriend, cool ka. Kung malakas kang uminom, cool ka. Alam mo yun, tatanggapin, yung dating sa akin nun, kung marami kang babae, tatanggapin ka namin hindi lang bilang isang pinsan, pero bilang isang tropa. So ganoon ang ginawa ko. And eventually, alam niyo yun, it led me to something na destructive din para sa akin. Kasi all I want is to be accepted. Pero this is the truth that I want you to bring with you. That choosing a friend leads you to a better end. Hindi lang sumasama to someone na sa tingin nyo tatanggapin kayo. Pero choosing someone na sa tingin nyo makaka-impluwensya sa inyo leads to a better end. They would bring you to something na pinlano ni Lord para talaga sa inyo. Hindi kayo ilalayo doon sa plano ni Lord, pero they are the one who would bring you closer doon sa pangarap ni Lord para sa inyo. Alam niyo yun, pinag-usapan natin wise choices last week. Pero may mga kaibigan ka na, alam mo yun, nilalayo kayo to make that wise choices. Baliwala din. So right now, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang characteristics. Meron tayong 6 na characteristics ng isang tunay na kaibigan, ng true friend. Pero before we go on that, we pray muna. Sige, let's pray. Lord God, maraming salamat po sa time and opportunity na ibinigay niyo sa amin, Father, to learn something from you. Lord, thank you, Father God, for you have revealed, Lord, na we must choose our friends rather than, Lord, looking for someone who would just accept us for who we are. Father, we just pray, Lord God, na sa mga pag-aaralan namin ngayon, the characteristics, Lord God, of a true friend, may you be the one, Lord God, who would help us understand kung bakit, Lord, ito ang dapat naming hanapin sa mga kaibigan. And may we really see, Lord God, ang need, Father, of choosing real friends that would help us, Lord, achieve yung real life na pinaplano nyo para sa amin. Thank you, Lord God. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name, amen. Amen. So, what I'm about to tell you, alam mo yun, since na pinag-uusapan natin ng mga kaibigan, I'm about to tell you kung ano naman ang mga experience ko sa mga kaibigan at ano yung mga nakita ko na characteristics ng tunay na kaibigan. At merong 6 yun. Una, titingnan natin ang librong Proverbs, which is written by a very wise man named Solomon, that when God asked him na kung ano yung gusto kong ibigay sa'yo, he asked for knowledge. And he has written the book of Proverbs to share to us from the generations to come, tayo yon, the wisdom na na-receive niya from the Lord. So tingnan natin, ang unang characteristic ng isang true friend ay fears God. So tingnan natin, ano sinasabi sa Proverbs 13? Sabi sa verse 20, walk with the wise and become wise. Yun yung sinasabi na kayo na. For a companion of fools suffers harm. Ano nga ba ang wise, saka ano-ano ang fool? So titingnan natin yan sa Proverbs 1, verse 7. Sabi dito, ang mga wise na tao ay may knowledge. Bakit? Para sila nagkakaroon ng knowledge na yun. Kasi the fear of the Lord is the beginning of knowledge. So ibig sabihin, kaya sila naging wise dahil may knowledge sila. Bakit sila may knowledge? Kasi meron silang fear of the Lord. Ano nga ba itong fear of the Lord na pinag-uusapan natin? Ito ba yung pag nakita mo si Lord, ay, Lord, takot ako. Di ba? Hindi. Pag sinabi mong fear of the Lord, you revere God. Na sinasabi mo na, Lord, I respect you at ayaw kitang masaktan. Mahal kita. Therefore, the choices I will make must be based kung ano yung sa tingin mong tama rather than kung ano yung sa tingin kong tama. That's the fear of the Lord. And it results in knowledge. Kaya ang mga wise na tao, they have the fear of the Lord. Kaya nagkakaroon silang knowledge. But the fools despise wisdom and instruction. Sino sa inyo naalala ko ano ang foolish? Sinabi natin last week. Ano ang foolish? May nakakalala pa? Meron pa? Ano ang foolish? Foolish nga yung may mga baril. Di ba? Tapos may wangwang. Di ba? Foolish. Eh naman tayo no? Hindi. Pag sinabi nating foolish, ito yung mga tao na alam na nila kung ano yung tama. Di ba? Sabi nga nila, the fools despise wisdom and instruction. Ibig sabihin, alam na nila yung wisdom, alam na nila yung instruction, but they choose to despise
yung wisdom and instruction. And eventually, sabi daw doon kanina, ang fools would lead you to something na ikakapahamak nyo. I remember when I was in high school, ang mga tropa ko noong third year ay mga, mananayaw, mga dancer. So syempre, dahil sila yung mga kasama ko, ang mga dancer na kasama ko, ito yung mga mga tanggero, babaero, sugalero, 'di ba? Tubero. So yun yung mga yun yung mga taong yun. So eventually, ang nangyari dahil sa gusto kong ma-accept nila, ang ginawa ko, naging katulad din nila ako. And eventually, nag-lead din sa akin sa kapahamakan. More na mas napalalim ako sa harm. Pero there was this one friend, pagdating ko ng fourth year, na nakikita ko siya, nag-aaral siya ng mabuti. Nakikita ko na he devotes himself sa pag-aaral, wala munang girlfriend. Ako may girlfriend kasi noon eh. Pero siya, talagang aral, ganyan. Pero hindi rin siya nawawala ng oras para sa kaibigan niya. So eventually, ang ginawa ko, dumikit ako sa taong yun. Tapos nung dumikit ako, alam mo yun, tinulungan niya ako mag-aral hanggang sa dumating yung point na ako nalang nagbabasa ng mga inaaral ko, ganun. Tapos, mula first year hanggang third year, ang card ko, puro palakol. Diba? 75, diba? Pumapasa naman. 75, 76, 77, minsan nag-80, diba? Minsan lang. Pero dahil dun sa tropa kong yun, pagdating ko ng fourth year, ang mga grades ko, nag-top 8 ako sa klase namin. Tapos ang grades ko ay 89, 84, 87. Isa lang yung line of 75. Values. Pero anyways, 'di ba? Pero kung hindi dahil sa tropa kong 'yun, kundi dahil at na-realize ko itong tropa kong 'to, he does everything na ginagawa niya because he's a Christian. Dahil he reveres God at alam niya na binigyan siya ng pagkakataon ni Lord para mag-aral. Therefore, ginagawa niya yung pag-aaral niya to glorify the Lord. Kaya nung nag-aaral siya at nakita ko yun, napasama ako sa kanya, natuto din ako mag-aral. Tinulungan niya pa ako. Bakit? Kasi sumama ako sa isang tao who knows the Lord, who fears God above everything else. So tayo minsan, alam mo yun, pag may nakita lang tayong masasayang tropa, kuwari sila yung sikat, sila yung hinahabol lagi ng mga tao, gusto niyo na mabilong sa kanila. So gagawin niyo lahat ng paraan para masama sa kanila. Without thinking, without knowing, na itong tropang to, dadaling kayo to your destruction. Bakit? Hindi nila kilala si Lord eh. Alam mo yon, they are fools na kung ano lang sa tingin nila ang maganda at masaya para sa kanila, yun ang gagawin nila. Mga tropa ko dati na dinadala ako sa inuman ng alas 4 ng hapon, uuwi ako sa bahay ng 1:00 ng umaga. Bakit? Kasi gusto ko lang matanggap nila eh. Pero itong tropa ko to, without any efforts, wala siyang binigay sa akin na kailangan kong gawin. At nahatak niya ako, at nakapag-aral ako ng maayos. Kasi nadikit lang ako sa kanya. So choose friends who fears the Lord, who reveres the Lord above all else, na hindi lang siya Kristiyano pag linggo. Maaaring sinasabi niyang Kristiyano siya, pero he does not live out his faith. But choose friends na talagang, alam mo yon, Monday hanggang Sunday, kasama nila si Lord, nililive out nila yung buhay Kristiyano nila. Sa pag-aaral nila, sa bahay, sa love life, dumikit kayo sa mga taong yun. Choose your friends. Don't just choose people who would accept you. So that's una. Fear of God. Fears God. Tawa si Jaja, you're so conyo right now. Why naman like that, Anyway, okay, next characteristic ay isang tao who is reliable. Sinabi sa Proverbs 18, one who has unreliable friends soon comes to ruin. But there is a friend who sticks closer than a brother. One who has unreliable friends soon comes to ruin. Kasi pag dumating yung moment na kailangan na niya ng kaibigan, iniiwan siya ng mga kaibigan niya. Pero, there is a friend who sticks closer than a brother. Ibig sabihin, may isang kaibigan na kahit anong mangyayari, ayun nga sinasabi kanina ni Daph, through highs and lows ng buhay mo, kasama ka niya. A friend, sabi ng Proverbs 17:17, a friend loves at all times. And a brother is born for a time of adversity. Alam niyo yun, isang kaibigan na mamahalin kayo at all times.
kahit anong kapalpakan mo, at kahit anong gawin mo, mamahalin ka. Hindi yung magkamali ka lang ng onte, galit na silang lahat sa'yo. Di ba? Sino nakaranas nun? Hindi na magpapataas ng kamay. Pero I've experienced that. Alam mo yun, onting pagkakamali lang, galit na sila lahat. Huwag mong pansinin yan, ha? Grabe yan eh. Ganon. Pero find someone who is reliable na kahit anong mistake na gawin mo, mamahalin ka pa rin. And a brother is born for a time of adversity. Pag may kaguluhan na, pag kailangan mo ng kaibigan, hindi lang sila yung kasama mo sa inuman. Pero maghanap ka ng kaibigan who fears the Lord, hindi sumasama sa inyo sa inuman, at the same time, who is reliable, handang samahan ka tuwing kailangan. I remember a good friend of mine, pogi ko niya, bangs pa eh. Pero kapatid siya ni Lucette. His name is Brian and he has passed away for 4 years. 4 years na, di ba? Pero this friend of mine, kababata ko siya since grade 2. And alam niyo yun, even na wala na siya, I treasure him in my heart. Bakit? Nung time na I was persecuted, naalala ko, when I was a new Christian, ang ginawa ko, sinama ko yung kapatid ko sa FNH, hindi pa upbeat yun. Tapos pag-uwi namin, tinanong ko ng tatay ko, saan kayo pumunta? Bakit gabi na? So, doon nalaman ng tatay ko na Kristiyano na ako. Doon nalaman ng tatay ko na, alam mo yon, iniwan ko, I've surrendered my life to Christ. So, anong nangyari? Ang ending ko, pinalayas ako. So, si Brian was, yung bahay nila dati, malapit lang sa amin. So, ang nangyari, ang una kong tinakbuhan, ay yung tropa kong to, si Brian. And pagdating ko doon, hindi niya ako pinaalis, hindi niya lang ako pinaupo. Ang ginawa nila, pinakain nila ako. Pinagstay sa bahay na yon for several days. Sinanap ako ng bahay na matutuluyan, which is yung kondo ko. Yung kondo ko nandito sa backstage. Kwarto ko dati to nung napalayas ako. Pero kahit na ganun, alam mo yun, yung kaibigan ko to, si Brian, kahit na wala ako, kahit na nandito ako, naisip niya na nag-iisa ako. Wala akong kasama. So gagawin niya mag-overnight siya dito. Sasambahan niya ako. Kukwentuhan lang kami. Papakinggan niya yung mga pinagdadaanan ko, mga nararamdaman ko. Bakit? Kasi yung kaibigan ko yung reliable. Hindi niya ako iniwan kahit ano mangyari. So this is my encouragement for you. Don't choose someone na nandyan lang pag may kasiyahan. Choose someone na handa kayong mahalin at handa kayong samahan, no matter what. That's why it's such a pain sa akin nung mawala si Bri. Bakit? Nawalan ako ng isang kaibigan who is reliable enough at nandyan para sa akin at any time. And of course, alam niyo, yung mga kaibigan ko man naman yun, reliable. Pero I encourage you na really choose your friends. Hindi lang yung tatanggap sa inyo in times na kasiyahan. Pero choose friends na tatanggap sa inyo kahit anong gawin sa inyo, kahit anong pagkakamali nyo, o di kaya kahit anong problema nyo. May mga kaibigan ako na nalaman nila na pinalayas ako sa bahay, parang, talaga? Bakit? Talaga? Kawawa ka naman. Diba? Pero unlike my brother of mine, hindi niya ako iniwan. He is reliable enough to be a friend to me. So that's the second point. Choose friends who is reliable. Nararamdaman ko na may emosyon itong topic na to. Pangatlo is insightful. So sinabi dito sa Proverbs 27, perfume and incense bring joy to the heart. And the pleasantness of a friend springs from their heartfelt advice. So choose friends na hindi lang kasama nyo para sa kalokohan. Isang kaibigan na, alam nyo, hindi yung tawanan lang kayo ng tawanan. So pagdating ng araw, tatanungin mo yung sarili mo, ano nangyayari sa araw ko? Naging fruitful ba? Pero naalala mo lang yung tropa mo, nagjo-joke, parang tawanan kayo ng tawanan, di ba? Tapos umuutot ka na, sobrang sakit ng tiyan mo, di ba? Kasi ang galing magpatawa. Pero sinasabi dito na choose friends na pagdating ng araw mo, ng end of your day, sasabihin mo, I am a better person dahil sa kaibigan ko to. Dahil nakausap ko tong kaibigan ko. Isa siguro sa very close friend of mine, kasama ko since nag-start ako mag-ministry dito, is si Swani. And alam mo yon, not a day passed by na pag nag-uusap kami, walang na-add na value sa life ko. And alam niyo yon, mga nakakilala kay Swani. Alam niyo, pag nakakausap niyo siya,
talagang kung ano yung pinagdadaanan ka, alam mo, Ate Swanee, ganito, ganyan eh. Ganito, ganyan eh. Tapos pag nakausap nyo siya, parang after, thank you, Ate Swan. Alam mo yun, na-realize ko na ganito, ganyan. Kasi si Swanee ay isang kaibigan na insightful, na he does not just tell something dahil tingin niya, yun yung tama. Pero that is the truth. Yun ang katotohanan. Doon siya nanggagaling. Hindi siya yung kaibigan na alam mo, kung feel mo, sabihin mo na. Iladlad mo na. 'Di ba? Yung kapa mo, ibongga mo na. 'Di ba? Bakit? Kasi yun ang freedom, friend. Hindi siya ganun. This is a friend. Nasasabihin sa inyo kung ano talaga yung katotohanan. And alam mo yun, pag may pinagdadaanan ka, hindi ko sinasayang lumapit kayong lahat sa kanya. Pero this is what I'm telling you. Look for a friend. Choose a friend. Someone na, alam mo yun, would just contribute something in your life. Someone na pag may pinagdadaanan ka, he will tell you something na ang katotohanan at makakatulong sa inyo. Hindi lamang yung feel niya or di kaya yung gusto niyang sabihin sa inyo. Pero his insight is coming from the Lord. Si Swanee, isa lang yan. And I believe marami pa ditong tao na pwede niyo lapitan who does not rely on their own wisdom, but rely on God's wisdom para tulungan kayo sa life nila. And these are the people that I know would help you achieve kung ano yung gusto ni Lord para sa inyo. So look for someone who is whose insights are coming from the Lord. Next. So kanina, fear God, reliable, insightful, susunod ay even-tempered. Sabi sa Proverbs 22:24-25, do not make friends with a hot-tempered person. Do not associate with one easily angered, or you may learn their ways and get yourself ensnared. O di kaya di na kayo makaalis doon. Sabi rin ni Solomon sa Proverbs 16:29, a violent person entices their neighbor and leads them down a path that is not good. I remember, alam niyo yun, dahil nga sa ganun ang buhay ko dati, kilala din ako sa school namin bilang isang taong palaaway. Alam mo yun, pag tinanong mo pag sa batch ko, tinanong mo kung sino si GV, yun yung nakipag-away nung isang araw dyan eh. Diba? Ayun ba yung may dumudugon labi nung isang araw? Ayun ba yung may sinuntok nung isang araw? Yun yung makikilala nyo kay GV before. At dahil doon, may mga katropa ako na ang nangyari, nung una naman mababait silang tao. Alam mo yun, nakikisama lang sa akin, nakikipigan. Maya-maya, nasuntok ako. So anong gagawin ng kaibigan kong yun? Tingin nyo. Susuntukin niya yung kahit hindi siya nakikipag-away. Diba, sooner or later, nangyayari, nakikipag-away na rin siya. Tapos may papasok ulit sa tropa namin. Bakit ako naging ganun? Kasi meron din akong tropa na pala-away din, na nasuntok din one time, tapos anong nangyari? Sinuntok ko din. Diba? So anong nangyari? Sunod-sunod na. So dumadami kami. So do not be with someone who is a violent person. I know some person from my past na nakilala ko or nakaaway ko na ngayon ay kung hindi sila nagtatago, siguro ay sila ay nakakulong or di kaya wala na sila. Bakit? Kasi the friends that they choose from their past leads them to something that they regret in the end. So right now, alam mo yun, choose some person. Alam ko, walang taong perpekto at alam ko may mga tao talagang magalit. Pero choose person na despite nung galit nila, they learn to control themselves. Ako, isa sa natutunan ko talaga pag galit ako, I choose not to speak. Kasi when I speak, nakakasakit talaga ako. So pag galit ako, uupo ako, pag nilapitan ako ng taong kagalit ko, sasabihin ko, teka lang, lalakad ako, papalamig ako, tapos tatarin ko kay Lord, Lord, bakit ako nagagalit? Tapos babalikan ko yung kaibigan kong yun. Sorry, nagalit ako. Ito lang yung naramdaman ko. Choose person who could handle themselves emotionally. Hindi yung masyadong emo, hindi yung masyadong galit palagi, hindi rin yung masyadong masiyahin palagi. Yung parang laging walang problema.
Choose person that, alam mo yon, is even-tempered. Ibig sabihin, balance eh. Alam mo yung masaya pa rin siya, pero hindi pa rin nawawala yung time para makipag-usap siya sa'yo at alamin kung ano yung nangyayari sa'yo. Hindi siya yung yung pag nagalit siya, hindi ka na niya papansinin. 'Di ba? Tapos sasabihin niya pa yung mga kaibigan mo na huwag niyong pansinin niya, grabe yan. Sarap subunutan yan. 'Di ba? Pumili kayo ng mga kaibigan na kahit nagalit siya, he would make it up to the point na pag nawala na yung nararamdaman niyang galit, lalapit siya sa'yo, sasabihin niya, gusto ko tayong magkaayos kasi kaibigan kita at mahal kita. Gusto niyo ba ng ganong kaibigan? 'Di ba? Sino bang ayaw ng ganong kaibigan? So choose people who are even-tempered. Don't just choose mga tao na that would easily accept you. But ikaw ang mag-isang pumili ng mga taong makaka-impluwensya sa buhay mo. So meron na tayong fierce God, reliable, insightful, even-tempered. Susunod is not afraid to correct you. Choose people na pag may ginagawa ka ng mali, they would say to you na mali na yung ginagawa mo. Huwag kang pumili ng mga kaibigan na mali na yung ginagawa mo. Parang, ay, okay lang yan. Ayoko ma-offend siya sa akin, kaibigan ko siya eh. Sige lang, gawin mo lang yan. Magpakamatay ka. Diba? No. Choose person na sasabihin sa'yo kung mali na ang ginagawa mo. Sabi dito sa Proverbs 17:10, a rebuke impresses a discerning person more than 100 lashes of fool. Lashes of fool. So, sinabi dito na a rebuke impresses a discerning person. Na pag when you rebuke someone, alam mo yon, they would realize something na mali na yung ginagawa nila. Rather than nahatawin kayo ng isang fool ng 100 beses. Hindi mo marirealize. Rather than parang sabihin na sa'yo kaagad kung ano yung mali sa'yo. Alam mo yon, kaibigan kita at ayoko kita mawala eh. At ayoko rin may ibang sabihin sa'yo eh. Kaya sasabihin ko na sa'yo, may putok ka. I would rather love a friend who would tell me na may putok ako rather than someone na tinatago na, alam mo yun, okay lang, ayokong ma-offend ka sa akin kasi kaibigan kita. Gusto kitang i-accept, gusto kong i-accept mo ko, kaya di ko sasabihin may putok ka. Sige, hayaan kitang mangamoy dyan sa paligid. No. I would rather choose someone who would tell me the truth rather than letting me suffer pagdating ng future. At isa talaga sa mga kaibigan ko who is not afraid to tell me the truth is si PJ, Pastor Jun. Alam niyo, mas matanda siya sa akin, pero I consider him as one of my friend. I remember nung time na chumichever ako, na may love life ako, na nagkakaroon akong girlfriend, and he can see that. Nakikita niya na mali na yung ginagawa ko. So ang ginawa niya, dahil nga sa napalayas ako, may time na nagstay ako sa bahay nila, doon ako nakatira sa kanila. Pag-uwi ko ng bahay, nakaupo siya doon sa sa sala. Tapos naka-D4, tapos naghihintay. Nakita ako kayo. Ano ba ibig sabihin nito? Alam mo, gusto lang naman kitang tulungan kasi mahal kita eh. Sabihin mo sa akin, ano bang pwede kong gawin? Ano ba hindi mo naiintindihan? So I would rather choose a friend that who would choose na ilayo ako sa kapahamakan at ma-offend ako at masaktan ako. Rather than having a friend na hinahayaan lang ako mapunta doon. Bakit ako nandito ngayon? Kasi may isang tao na nagsabi sa akin na kailangan kong tigilan yung buhay na yon. Kailangan kong ayusin yung buhay ko. Nandito ako ngayon kasi by the grace of God, ginamit ni Lord si PJ para ako matuto dun sa pagkakamali kong yun. So choose a friend who is not afraid to correct you. Alam mo yon, these friends, do not choose to, they might hurt you. Maaari nila kayong saktan. Pero they would not harm you. They do not intend to harm you. Maaring masaktan ka sa sasabihin nila, pero dahil sa mahal ka lang naman nila. At ayoko nilang mapunta sa isang buhay na hindi pinapangarap ni Lord para sa inyo. Gusto nila, habang tumatakbo sila sa race, kasama ka nila sa gilid. Hindi yung bigla ka nadadapa. At kung sakaling madapa ka man, ito rin yung mga kaibigan na tutulungan kang umangat. Tapos sabihin, tara, takbo ulit tayo. So choose a friend who is not afraid to tell you the truth. And lastly, choose a friend
who is a discipler. Sinabi dito, ang isang discipler knows how to help you. He can discern God's voice in your life and respond in faith and obedience whenever you hear God's voice in your life. Ibig sabihin, ito yung mga tao na nilalapit kayong more kay Lord. Imbis ito yung mga tao na nilalapit kayong more sa sarili nila. Their goal is hindi para maging katulad mo sila, pero ang goal nila is for you to be more Christ-like. Sabi sa Proverbs 27, an iron sharpens iron. Iron. So one person sharpens another. So ito yung mga tao na pag dumating yung time ng pagsubok, dumating yung time na may kakaharapin ka, ready ka. Bakit? Kasi kaibigan mo sila. Ni-ready ka nila. So don't choose friends na alam mo yon, nilalayo ka nila sa life na gusto para sa inyo ni Lord. Ginagawa nila sa iyo, ibis na i-sharpen kayo, pinupukpok kayo ng bato. Pagdating nyo doon sa time na kailangan nyo ng harapin yung mga pagsubok, wala kayong maharap. Bakit? Kasi hindi kayo na-ready. Kasi yun yung mga kasama nyo. And of course, sino pa ba ang may sample ko dito? But good friend of mine, I do not just consider them as my pastors, tulad ni PJ, pero I consider them as my friends. Si PB, syempre si Pastor Bong, saka si Pastora Gina. Alam mo yun, tinuring nila akong isang anak, isang kaibigan, at isang disciple. They have devoted themselves in order for me to be ready sa mga times na ganito. Sa mga times na may kakaharapin ako. Oo, nagkakamali ako. Oo, nagfi-fail ako. Alam mo yun, minsan gusto na nila akong sigawan or anything. Kasi ang dami kong kapalpakan. Pero I would not be here kung hindi rin dahil sa dalawang taong ito. Kundi din dahil sa dalawang kaibigan kong ito, who has prepared me para sa mga bagay that I should be prepared with. At hindi rin ako makakatayo sa harapan na to, kundi ko rin nakilala tong dalawang to. Because they have trained me to be ready sa ganitong mga pangyayari. So choose person who would ready you to the plan na ibinigay sa inyo ni Lord. And don't just choose some person na alam mo yon, they would accept you kasi ayan ka, tapos hindi ka naman tutulungan. Rather choose person na talagang dadalhin kayo dun sa plano ni Lord para sa inyo. So ulit, ang characteristics ng true friend ay fierce God, reliable, insightful, even-tempered, not afraid to correct you, and a discipler. For short, ang isang true friend ay friend. So choosing a friend leads to a better end. Don't just choose friends who would accept you. Nahahayaan kang pumasok sa grupo nila. But I encourage you to choose friends. Friends na who fears God, who is reliable, who's insightful, even-tempered, not afraid to tell you the truth, saka who is a discipler. These are the friends who would help you to be the man or woman God's want you to be. And alam niyo yon, ito rin yung mga friend na pag dumating ka na sa point na malapit ka na doon sa gusto ni Lord para sa inyo, hindi ka nila hatakin pabalik. Pero ang gagawin nila, itutulak ka nila. And they are also the friends na pag na-achieve mo na kung ano yung gusto ni Lord para sa iyo, they would rejoice with you. At hindi sila may insecure. So choosing a friend leads to a better end. May natutunan ba kayo ngayon tungkol sa pagpili ng kaibigan? So group discussion tayo. Pag-usapan natin itong mga bagay na to. So what new insights have you learned today about choosing your friends? Ano yung mga natutunan nyo sa pagpili ng kaibigan? Which of the 6 characteristics of a true friend do you really want to see in your friends? So dito sa 6 na to, ano yung sa tingin nyo na wala pa sa mga kaibigan nyo? How do you see yourself in these 6 characteristics? Kung tinignan mo naman tong 6 na to, can you say that you're becoming a true friend to your friends? Masasabi mo ba na nagiging tunay kang kaibigan sa mga kaibigan mo? So, let's just group siguro into 3 or 4. So, pag-usapan natin lahat na natutunan natin ngayon.